dun sa party. Sir, ako galit na galit eh. Mga walang yang manggagamit yung tarantado yun. Isipin mo, ikaw nagpalibig sa tatay. Tapos ngayon eh, napaka walang ka utang-utang na loob yung walang yan, sabi ko. Pagka may utang gulong at nagka-revolutionary government, lalagyan ko na sipor yung ano niyan eh, yung ano ng tatay niyan eh. Pasasabugin ko eh, puta yung mga. Para sabugin ko, para talagang wasak na wasak yung katawan ng tatay niya, yung kalansay ba. Sabihin yung desecration, go ahead, call it desecration. I will call it, a demolition job. I will demolish yung bangkay, no? Mga walang niya kayo. You brought it upon yourself, BBM. Mano bang isang thank you lang? Thank you. Walang niya yun. So, tumakbo ang presidente, ginamit mo pa si Inday Sara. Ginawa mong unit team, para kayong love team pa, no? Tapos nun eh, bibirahin mo sa 125 million na CIF. Dapat ikaw ang ma-impeach hindi si Inday kasi yung pera, iyo yun eh. Pinasa mo, ikaw dapat nag-clear noon, hindi si Inday. Si Inday, magsabi siya saan niya ginamit. Hindi niya sabihin kung kanino. Ikaw ang magsabi do sa Kongse, o sa COA. Eh bakit doble-doble kasi yung standard natin? Hindi. Ginagamit niya yung sistema eh, para babuyin ang tao. Babuyin yung ano natin, yung batas natin, babuyin lahat eh. And here you are, bayad kayo ng bayad sa mga head of agency. I'm sorry, AFP, kung totoong nagbabayad, wag na. Grabe, you've lost your moral ascendancy, pati PNP. And it has to stop. Wag nyo kaming tatakutin. Wag kayong salita-salita. Tumahimik na lang kayo. No? Kung maaari, gumawa na lang kayo. Either kampi kayo ni BBM or kampi kayo ng taong bayan. Ayan, may nagsasalita ng junior. Mahiya kayo. So, issue ngayon yun. Sa balita, sa SOCMED, may mga junior officer na nagsasalita. Sinabi sa inyo, hindi nyo kayang bayaran yung junior officer. No? Hindi nyo kaya na makontrol yung iisipin ng junior officer. Ang problema ninyo, itong mga junior officer, sila may tao. Sila ang may hawak ng armed forces. You have that wrong notion, mga general. Akala ninyo, susunod sa inyo, yung mga junior. Wrong. Ay nako, you have the benefit. You have the benefit. Kanina, may kausap akong ka-FGF eh. Nasabi ko, tera, punta tayo doon kay Kernel Padilla, dalawin nga natin. Tapos sabi, Sir, talagang love nyo si Colonel Padilla. Hindi, joke lang yan sabi ko. Spokesperson kasi siya. I just want to tell her, yung how I look at it, what will happen. And since she is the spokesperson, she is the link of the AFP to the people. Spokesperson nga eh. Kaya, Colonel Padilla, you will have an important role. Pagka na something, anything, mahirap yun eh. Basta ang sabi ko, ang intel namin, sinasabi ng mga Amerikano, confirm, 3 sources, source 1, 2, 3. Ang confirmation ay, sabi ni Trump, una, sinabi niya, let the Filipinos determine their future. Sabi ni Trump yun. Ibig sabihin, bakit ko babantayan si BBM? Bakit ko tutulungan si BBM? Dapat ganun yung salita niya. Hindi, ang salita niya, let the Filipino people determine their future. Tayo, Filipino people, and we are already saying what we want to happen. Ngayon, Merry Christmas, BBM, Lisa, Tamba, everyone, Merry Christmas sa inyo, pero hindi nyo kami sinasagot doon sa gusto namin mangyari. Mag-hair follicle drug test ka, BBM, and people around you, at explaining yung pera. Dinedman nyo kami. Ano sabi namin? Determinate namin kayo. Matapos lang itong itong mga bakasyon. Kasi nakabakasyon lahat eh. Ayaw namin busitin yung mga tao. Ako, mabubuisit ako pagka, kunyari, ngayon mangyari, terminate ka na namin bukas eh. Pero hinayupak eh, may kanya-kanya kami ginagawa. Parang kayo na lang ba ang sentro ng buhay namin? Hindi. Maghintay kayo. No. Kami mga amo, maghintay kayo. Maihi kayo sa lawal. Binigyan namin pagkakataon. Sinayang nyo. Winaldas ninyo.
ang yayabang nyo pa ngayon. Pues, we will not forgive you. We will be unforgiving. We will be, no quarters, no quarters. Talagang, sumurrender na kayo. Beng pa rin kayo, mga walang nga kayo. Talupan pa rin namin kayo. Pipila talaga tao para hampasin kayo. Gawin kayong pinikpikan. Pinikpikan. Kala ninyo nagbibiro kami? Handa kami. Handa kami. At tatakutin nyo kami. Hindi kami matatakot. Handang-handa na kami. Kami lang ang pumipigil. Kami. Wag na muna. Pasko muna tayo. Mag-exchange gift muna tayo. Magregalo muna tayo. Magkain-kain. Food trip muna tayo. Ang bihira yan. Iba naman sa atin kasi hat na hat kayo eh. Pero pagka mamaya nagtatawag na ng tao, oh, tara na, labas na. Kayo ito nangangatog. Hindi, baka magkaupakan eh. Pucha. Sabi nga na Amerika eh, pagka yung pangalawa sinabi, una, let the Filipinos determine their future. Confirm yon. Pangalawa, confirm. If there is bloodshed, no? If anyone gets hurt, if there is bloodshed, no? Dugo sa ilalim ng shed, sa kubo, bloodshed. Baka maniwala kayo. Bloodshed. Merry Christmas. If there is any bloodshed, we will stop all of our aid to the Philippines. We will withdraw our US bases. Hanep. Dapat pala kung gusto ninyong mag-withdraw yan eh, magpatayan lang tayo, may bloodshed eh, no? Tanggal yung US bases. So yan ang confirm yung sabi ng Amerikano, no? So, mga tog kayo, eh, may armed forces hindi mo magamit. May PNP, di mo magamit. Ang gagamitin ninyo, mga komunista, no? Handa kami doon. Handa kami. Papanig ang armed forces sa amin. No, alam namin papanig sa amin ang armed forces. The armed forces will come out in this situation as protectors of the people. Maliwanag, kitang-kita eh. Kitang-kita. Sa mga nangyayari. Kitang-kita. Siyempre, ano ako eh. Hindi naman ako expert. Pero, you know, kami noon, sabi ko, no, kay Pia, no, nabi ko kay Pia, aming spokesperson, sinabi ko, kami noon, nung Tiniente Camote, kung nangyari yung EDSA 1 na yan, kami lang, we have to decide. We have to decide on our own what to do next. Yes, no. Hindi yung contempt. Yes or no. Gagawin mo to, gagawin mo yun. Gawin mo to, baka bitay ka. Gawin mo to, baka bitay ka rin, etc. etc. We do not have the benefit of advice. Yun? Yung upper class nga namin, we're also undergoing the same thing. Naku. Ano ba? Ano gagawin ko? Left, right. Yes, no. Pati sila. Why? Because it's the first time na nangyari yan sa history ng Pilipinas. Naku. We do not have the benefit of advice, experience, wisdom. Maybe yung wisdom ni General Ek noon, na nagbibigay ng mga advice, dalawa yon, Almonte, Cañeso, no? Nagbibigay ng advice, Mison, yan, Abat, Luga, no? Yan, marami pa pala sila, no? Na nagbibigay, yung mga senior, nagbibigay ng advice. So, we have to decide on our own. May hawak ang tao, baka mamatay yung tao mo. Pero kung go yung mga tao, next question, uninvolved ng mga tao, baka mayari ito, kawawa yung pamilya ng mga tao ko. Paano kunyari, mapilitan yung kabila, FPM senior, upakan yung mga sibilyan. Kawawa yung mga sibilyan. Kaya, hindi namin alam ang gagawin, actually. That's why we have to decide on our own. Every second, every minute, every hour, as it unfolded in EDSA 1. Hirap yung dilemma na yun eh. Now, fast forward. Para hindi humaba. Fast forward. Right now, the junior officers of the Armed Forces of the Philippines have the benefit of history. History, repeating itself, has the benefit of experience and
advice, maturity, wisdom of those who were involved noon, retired na silang, or mga, ano ba sinasabi ko? They have the benefit of experience, expertise, wisdom, maturity ng mga involved nung araw. Kagaya namin. Mga gurang, yes, pero may masasabi. Because nandun kami. I had to decide kung makikinig ako, kung may order, mabot ako ng ganon, kung may order, kung banatan si John Kitli na nagsasalita doon sa Santa Mesa. Nakita ko nandun siya. Nirikon ko na nga yung lugar Siyempre ako, as a commander, a very young commander at that time, alam ko, ina-anticipate order, snappy ako, na ibibigay sa akin yung order, might as well, alam ko yung target. Pinuntaan ko na, nirikon ko. Alam ko. Nirikon ko rin yung Aguinaldo at saka yung Krame. Wala pa nun yung mga tao. Kung gagapangin namin, papasukin namin, paano kami papasok, nandito na lahat yun. Nandun yung commander's intent. Nandun yung snappy bibigyan ka ng order, might as well, alam mo yung gagawin mo. Aside from, tutuyuin ko ba ito? As it turned out, tinuyo ko. No? Tinuyo, matulog kayo. Nakausap ko yung bata, yung sundalo ko na kasama, pinag-usapan namin yon. Natatanda ng order ko. Sabi ko, yung mga nandyan sa loob, mga mare-retire na yan. Colonel, General, no? Ako, Tiniente Kamote. 30 years pa ako sa serbisyo. Baka mag-chief of staff pa ako. Kanino kayo susunod? Sa akin o sa mga yan? Sa inyo, sir. Nagkasama tayo sa Davao Okay. Sige, sunod kayo sa akin. Tulog kayo. Tulog lang tayo. Hindi kami makatulog kasi pinapanood namin na pakikinig kami sa radyo, sa mga balita. Pakikinig kami kay John Kitli. Yung iba nga, pangalan pa lang Whole departure na pangalan pa lang. Iba magalit ang taong bayan. And it's sad, ayoko maging part nito, ayoko maging part or maging head nito, maging leader nitong uprising ng taong bayan. Pero wala kasing gaganap Wala Kaya tinatanggap namin ni Metran at ng FGF, tinatanggap namin, sige kami na lang. Hinihintay namin yung armed forces kayo mag-implement. Ngayon, kung hindi nyo tatanggapin, kami ang tatayo. Hintayin ng taong bayan, kayo ang tumayo, AFP, PNP. Pero mukhang looks like, sa pansitan kayo, hindi na pwedeng patagalin to. At talaga, mauwi to sa takutan, o mauwi to sa labanan, enkwentro-enkwentro. Pero ang pinaka-outcome nito, predicted na taong bayan ang panalo. Tapos nun, presidente si Inday. Kasi implement lang yung constitution. Sa mga nag-iisip, magiging presidente si Inday at magkakaroon lang ng junta, wag na kayo mag-isip ng ganon. Kami kalaban nyo. No? FGF kalaban nyo. I-implement namin ang constitution. Yun. We will implement the constitution. Yun. Wala yung presidente, meron tayong vice president. Wala kami pakialam sa pangalan. Implement namin yung constitution. The lawful successor. Na? Itong kami. Ayaw namin yung offeran nyo kami part of a revolutionary council or a military civilian junta. No. Ayaw namin nun. Doon kami sa Constitution. Kinakailangan i-amend ang Constitution. Pero hindi kinakailangan na burahin ang Constitution. The Constitution of 1987 will be the staging point, the take-off point in 2025. Tandaan nyo, pakinggan nyo ako, the 1987 Constitution, which is long overdue. Ilang administration yung gustong palitan, o kaya i-amend, kung ano-ano, ang daming magagaling nagsasalita. Let me tell you, and stress the point, the 1987 Constitution is what we have. Let us cherish that. It will remain.
it will become the staging point, the framework of the Philippines 10 years from now, 20 years, 100 years from now, the 1987 Constitution. We will make amendments. Yon. Going forward, we will make amendments. Ngayon, Gov, we make amendments. Ayusin na natin. Ayusin na natin. Provision for provision. Gaya ng sabi ko nga, i-redefine natin yung chain of command para wala na niyang hanggang presidente lang ang chain of command. No. Hanggang sa taong bayan, ang chain of command. Ang galing hanggang sa taong bayan. Para hindi magamit ang armed forces ninyo at yung PNP ninyo na maging private army ng isang bangag, hangal, tanga ng presidente. Because in the amendment sa Constitution will make sure that there is no leeway for you to think otherwise. Taong bayan. Taong bayan. And we will put that Council of Elders na as a measure na hindi tayo ganito. Presidente, judiciary, legislative. Pera-pera. Ano, saan tayo tatakbo? Naktoko ako. Imagine yung stress sa Pilipina, sa tao, sa Pilipino. Stress natin. Isang taon mahigit na tayo ganito. Saan tayo tatakbo? Yung AAP, di mo malaman. Pero sinasabi ko na sa inyo, you take that opportunity in history to be written in history sa mga history books natin. You take the opportunity to shine. You take the opportunity to be with the people. Yun. Diba? Your place in history. Otherwise, mabubura kayo. Mabubura kayo ng taong bayan. Bakit? Kasi noon, AFP lang. Ngayon merong FGF eh. Ayaw naming gumalaw. Hinihintay namin kayo. Kami, kung titignan nyo, we're protecting the Filipino people. Hanggang kailan kami ganon, nakabitin. Kasi kayo, anambibitin. Ayan, may nagsasalita ng junior officer. Kaya kayo, mga junior officer, when this shit happens, you come to us. You come to the people.